Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Sinasabi dito na si Senator Amy dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control scam at klaro niyang sinabi na accountability must be pursued regardless of personal ties or relatives, including her brother Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang maganda. Kahit kapatid pa yan, malakas ang ebidensya, dapat makulong. Problema, takot sila na magpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa para mapigilan ang investigasyon. Nung nagbukas, di ba, nasimulan ito dahil sa SONA ng Pangulo. Mahiya naman kayo, sabi niya last year. Akala ko, tutuhanan na nahimasmasan ng Pangulo na gusto niya na talagang ayusin ang kanyang administrasyon para for the past 3 years, at least may maiwan siyang magandang legasiya. Akala ko tutuhanan na. Kaya nung nag-create siya ng Independent Commission on Infrastructure at inappoint niya si Mayor Magalong as one of the advisor and investigator, akala ko totoo na. Wala pang isa o 2 linggo nung nagtrabaho na si Mayor Magalong ng totohanan, wala na. Pinagbawalan na nila. Ano ba yan? Natakot ng mga mastermind. Kaya nung nag-resign si Mayor Magalong, wala na. Nawalan na ako ng tiwala sa ICI. Then sunod-sunod, nag-resign ang mga commissioners, hanggang isa na lang na wala na. ICI is just a drama, palabas. Pag-asa natin, Blue Ribbon Committee hearing. Nasimulan na, ang ganda na ng buwelo. Panahon ni Senator Marcoleta. Matutumbok ng mastermind, biglang nagkudita sa Senado, pumasok Soto Lacson, wala na. Natakpan na. Mabuti na lang, May 11, nagpalit ng liderato ng Senado, Cayetano Marcoleta. One day before yung scheduled na hearing, June 4, nagawan nila ng paraan. June 3, mayroong bogus na reorganization sa Senado, nagkaroon ng acting Senate President, nagkaroon ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman kaya ito na ngayon nangyayari. Mabuti na lang at dumusot pa rin yung June 4 na hearing. Kaya nagsimula ng kahit anong gawa nila na pigilan, natuloy. Excuse me ngayon, bukas, June 11, baka darating, ilalabas ang mga iba pang testigo kung ano-ano naman lang ginagawa nila. Threat sa Senado, dagdagan ng puwersa sa Senado, i-lockdown ng Senado, wala. Takot sila. Kaya salamat at meron tayong yung grupo ng Brave 12 na lang ngayon. Kasi nag-traidor yung isa. Salamat sa commitment to investigate itong largest nakawan sa Sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagsalita siya sa Filipino-Chinese community. Ang ganda yung sinabi niya. Itong nakawan ngayon is the largest in our nation's history. Kung maganda ang ating magawa sa investigation, we might as well stop this rampant corruption in history. But kung ibang mangyari,
hindi may pagpatuloy ang investigation, magkaroon tayo ng largest cover-up in our nation's history. And I agree sa ating legitimate Senate President. They are trying to cover up yang acting Senate President Kuno Gatchalian, kinikilala ng Malacanang na siyang tunay, kinikilala ng House of Representatives, kinikilala ng mga legal luminaries. I'm sorry, hindi ko yan kinikilala. Hindi ako abogado, but simply lang, ano ba ang highest law of the land? Di ba ang konstitusyon? Ang 1987 Constitution, nakalagay doon, a Senate President must be voted or selected by the majority of all members of the Senate. 24 ang senador, kaya ang majority 13. Hindi pwedeng 12 lang. Huwag nyo kaming lukuhin na yung Abilino Doctrine ninyo kuno, napakasimpleng intindihin. Nangyari yun, 1949 pa, sa ilalim pa ng 1935 Constitution, na ang Constitution na yun walang nakalagay na numero kung paano nila botohan ang Senate President nila. Ganon lang yun, kasimple. Kaya wag nyo ipilit yung rason nyo na legitimate yung kay Gatchalian. Dahil to me, to most Filipinos, bogus. Yang Gatchalian Black na yan, ang tunay na Senate President, si SP Cayetano, ang tunay na Blue Ribbon Committee kay Senator Pia Cayetano at Marcoleta, at sila ang mag-iimbestiga. Sana ito tuloy-tuloy para kahit kamag-anak, kahit kapatid pa yan ng Senator Amy, salamat man ng Amy, na wala kang sinasanto, kahit kapatid pa yan, pinsan pa yan, or kamag-anak pa yan, kung na-deliveran sila ng maleta at may malakas na ebidensya, dapat makulong sila dahil pera ng taong bayan ang ginalaw nila. Dapat magkaroon po ng hustisya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mong natagat ng yero. O karon humanagyod sa pag-atop o maayo na gid nga ta. Humanagyod sa pag-atop. So, humanagyod. Mat sa Ginoo og sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan og tungod sa among kakulang wa gyud mi nakapalit og yero. Kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag-o sa matag-adlaw nga among palitunon diri sa balay. Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin og dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga among balay. Oo, so pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan?
5 years na jud ni wa nilisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan. Salamat jud Salamat kayo. kaayo.